to? Ano to? Ano to? Ano to? This is Solid Podcast. Ano to? Leading you closer to your creator. Solid! Anong sabi ni Lord? Don't let anyone look down on you because you are young. Huwag kayong papayag na porket mas nakakabata lang kayo, you are less than that person. Si Lord yung magbibigay ng confidence and knowledge na kailangan nyo para ma-uplift nyo yung sarili nyo para sa ibang tao din. Tapos meron ba mga nagsasabi, I will start living for God when I'm older. Parang bata pa naman ako, parang sinasabi na, hindi, enjoyin ko muna yung youth ko. Parang marami pa akong energy, parang ang sarap pa magliwalyo, sarap maglaro-laro, ang sarap maggala-gala. Parang siguro pagtanda ko na doon ko naseseryosohin si God na yun. Pero I'm telling you guys, as young as you are, ako kasi parehas nyo ako eh. Lagi ko to kinikwento kay na Pastor Jay. Ayan, kanina doon sa testimony, kanina sa service, kasing edad nyo ako nung una akong na-win din kay God. And right now, isa siya sa mga tamang desisyon talaga. I can say na siya yung pinakatamang desisyon na ginawa ko sa buhay ko. Kasi yung mga desisyon na ginawa ko right after, though hindi sila laging correct, syempre, hindi naman ako perfect na tao, pero masasabi ko na yung mga desisyon na yon, based na yon on the knowledge that I am with God. Na parang nakapakinig na ako sa salita niya, yung seed ng Holy Spirit na itanim na sa akin ng leaders ko. So, don't let anyone look down on you because you are young. Huwag niyong hahayaan na may mamaliit sa inyo. Kasi sinong nasa buhay niyo ngayon, simula nung tinanggap niyo si God, siya na yung nasa buhay niyo. Siya na yung nagli-lead sa buhay niyo. So huwag niyong hahayaan na feeling niyo na underestimate kayo ng ibang tao. Okay? So si Timothy kasi, since yung verse natin galing siya sa 1 Timothy 1:12, ayan. Si Timothy kasi, young disciple din siya. Pero imagine niyo si Timothy, 20 years old lang siya, guys, nung nagsimula siyang mag-preach ng word ni God. Na-imagine mo, walang screen, eto, wala ring microphone, tapos magsasalita ka, sobrang dami ng tao, tapos 20 years old ka lang. Saan nakukuha ni Timothy yung confidence niya na yun? Saan niya nakukuha yung knowledge niya na mag-share ng word ni God? Okay, so there. So, let's go to Proverbs. 2011. Kawikaan, 2011. Ang mga ginagawa ng isang kabataan ay nagpapakita ng kanyang tunay na pag-uugali kung siya ba ay matuwid o hindi. Kaya nabanggit ko kanina, sobrang swerte nating lahat na nakilala natin si Christ or si God. Natanggap natin siya ng bata pa tayo kasi ngayon pa lang, masaset na yung path natin ng straight. Yun nga sinasabi ko kanina, yun yung mag-alter ng life niya. Parang sinasabi na, kung manonood kayo ng mga series, di ba? Parang pinapakita yung path of life nila. Pero yung point na na-meet nyo si God, doon magsisimula mag-alter yun. Parang yung mga decisions na gagawin nyo, sobrang laki ng difference pag di nyo nakilala si God. Siyempre, kahit sabihin natin hindi naman tayo perfect, pero uma-attend ka ng church, nakikinig ka, somehow, doon sa heart mo, alam mo, na-i-influence yun yung decision na gagawin mo. Nandun yung Holy Spirit, kukurot siya. Ang change naman, hindi siya biglaan eh. It doesn't happen in one day or one night or overnight. Ano siya, gradual siya. Konti-konti yung pagbabago. Parang dati, eto, bubuksan ko na tong site na to. Eto na. Eto na yung pupuntahan kong website. Alam mo na yung gagawin mo. Pero ngayon may kukurot na sa puso mo eh. Parang mali ito ah. Parang di tama itong gagawin ko ah. Parang yun, kahit sabihin mong hindi mo talaga siya active na iniiwasan, pero may, alam mo yun, may Holy Spirit na nakakamusta sa'yo. Oh, yan. Ganon. Or bago ka magsalita, kunyari may nanghoy sa'yo, hoy, gumanon sa'yo sa kalye. Lilingurin mo yun, magsasabi ka na rin ng mga salita, pero parang ngayon, nakapakinig ka na ng salita ni God, nakatin ka ng solid, di mo bubulyawan agad yun, di ka rin magagalit agad. Dati kasi parang parte ng ano natin yun, ng vocabulary natin, pag may nang ganun sa atin, auto-sagot din tayo para tayo naka-pilot mode na yun agad yung isasagot natin. Pero ngayon, oops, calm down, hinga muna, okay? Pakinggan ng Holy Spirit, di ba? God doesn't look at our age. So, same ng kay Timothy, hindi tiningnan ni Lord kung gaano siya katanda or kung gaano siya kabata. Saan tumitingin si God? He looks at our heart. Yung intentions natin towards other people. Balik po tayo dun sa Timothy ulit. Ngayon, meron tayong 5 dyan na words na
ma-highlight kung ano ba yung importance ng mga changes na mangyayari sa atin. Okay? So, set an example for the believers. Ano yung una? Speech, okay. In speech, in conduct, in love, in faith, and purity. Now, may ituturo akong word sa inyo that is the word ginomai dun sa 1 Timothy 4:12 po. Yan. Anong nakasulat dyan na meaning ng ginomai? To set an example. Okay? Or means arise. Okay? It's a Greek word, ginomai, or arise, meaning, ngayon nakilala nyo na si God, ano yung pinagkaiba nyo sa normal na mga estudyanteng katulad nyo? Okay? Di ba pag sinabi nating arise, di ba parang you're rising above the rest. Hindi yung literal na tatayo ka habang may nakaupo, tatayo kang ganun, arise. Hindi. Yung actions mo, yung speech mo, yan yung mga nakalagay dyan, yung love, yung faith, and yung purity. Yun yung makikita ng ibang tao na nagbago sa'yo. We have 5 areas, okay, na nakalagay doon sa 1 Timothy 4:12. There will be changes in these 5 areas ng ating buhay, okay? We will have our change in speech, in conduct, in love, faith, and purity, okay? So for the first one, we will have speech. So what's our verse po for the speech? It's Ephesians 4:29. Do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up. Pag we are starting to know God, unang mapapansin sa atin ng mga tao, nagpapalit na yung way of speaking niya. Okay? Kung dati, very loud yung voice niya, parang lagi siyang mga away, lagi siyang manunugod. Pero ngayon, parang nagiging mellow na, nagiging malambing na. Okay? Sabi diyan, ang mga salitang lumalabas sa ating mga bibig ay refleksyon ng ating katauhan. Alam niyo ba yun, guys? Na kung ano man yung words na lumalabas sa mga bibig nyo, it means nagre-reflect kung ano yung laman ng heart nyo. Gamitin natin ng naayon sa paraan ng makakatulong sa ibang tao. Mag-give ka ng words of motivation to other people. Kahit mukha siyang corny, pero hindi nyo alam kasi, guys, kung paano nyo natutulungan yung taong yun eh. Parang isang araw, pagpasok mo sa school, tapos binati mo lang yung katabi mo or yung friend mo, good morning, kamusta ka? Hindi mo alam kung paano yung effect nun sa kanya eh. Hindi mo alam, sobrang lungkot pala niya nung gabi. Tapos nung binati mo siya, yun pala yung unang sign ng joy na nakita niya sa ibang tao. So yun, bantayan natin yung speech natin, gradually, magbabago yun. As we get to know more about God, listening to more Bible stories, learning about verses, mag-iiba yung speech na yan. We will learn how to speak life. Okay, we'll go to our second stage, which is conduct. I-define muna natin what conduct is. Okay? Conduct is the way we behave or act. Conduct, kung paano tayo kumilos sa harap ng ibang tao. Okay? Kung paano kayo sa friends nyo, paano kayo sa classmates nyo, paano kayo sa teachers nyo. And there's another part. And more importantly, ito yung mas importante sa second type of conduct. Pag wala ka sa hirap ng ibang tao, anong conduct mo pag ikaw na lang mag-isa? Ano ka pag ikaw na lang mag-isa? Pero yon, kailangan lang natin maintindihan na ang conduct natin, hindi lang siya yung nakikita ng ibang tao mula sa atin. Mas importante kung ano tayo pag walang nakatingin sa atin or pag walang nagbabantay po sa atin. So a thought and you reap an action. Sabi, kung ano yung nasa isip mo, yun yung ginagawa mong action. Ibig sabihin, kung ano yung laman ng utak mo, yun yung nagmamanifest sa gawa mo. Tama ba yun? Tama ba? Kung ano yung laging tumatakbo sa isip nyo, kung ano yung mga salita na laging lumalabas sa bibig nyo, yun lang yung laman ng utak nyo. Okay, and what's next after that? Sow a thought and you reap an action. Nandun tayo sa action. What's after that? Sow an act and you reap a habit. Okay? Pag sinabi nating habit, that is repeated actions. Okay? Nakita niyo yung chain? Sa utak mo, anong nangyari? Ginawa mo siya, nag-act ka on it. It becomes an action. And then, that action, pag nangyari ng paulit-ulit, nagiging habit. So, yung palang habit na ginagawa mo, nagiging personality mo na siya. Nagiging character mo na siya. So, parang pag na-build mo na yung habit mo na from 7 p.m. to 3 a.m. nag-ML ka, ano yung character na na-build mo? Anong tawag sa'yo?
professional gamer. Yun nga, parang nakabuild ka ng addiction towards it. Kasi nagsimula ka sa thought, naging action siya, naging repeated yung action, and then nakabuild ka na ng habit. And then out of that habit, you were able to build your character. Yung character na yun, or yung personality mo na yun, binase mo na dun sa paglalaro ng ML every 7 p.m. to 3 a.m. Or panonood ng TikTok from gantong oras to gantong oras na you could have used your time for other things na magbe-benefit ka or magle-learn ka. Okay? And then, after that character, meron pa. After mong mabuild yung character mo, out of that single thought, imagine niyo guys, yung chain it came from a single thought. Sa utak niyo lang, naisip niyo lang, tapos naging paulit-ulit siya, naging habit siya, naging character siya. And then, what after that is your destiny na agad. Okay? Diba? Sobrang deep. Wow, destiny. Parang yun na yung nag-form ng life mo. So, yan yung nagsusupport kung gaano ka-importante yung pagbibuild mo ng conduct mo, ng good conduct mo. And nga, sabi ko kanina, sobrang swerte natin na nakilala natin si Lord kasi nababago yung conduct na to eh. Tama po? Amen po tayo dyan, okay? These actions, itong mga actions na ginagawa natin, these actions will be seen by other people, okay? Yung mga taong nakapaligid sa atin, ang makakakita ng true self natin. So, di ba kanina na-mention ko yung 2 types of conduct. Yung una yung nakikita ng ibang tao. So, na-imagine nyo ba kung gaano kahirap yung nagpe-pretend ka when you're with other people? Di ba parang sobrang hirap i-hide nung true self mo. Kasi syempre, nag-maintain ka ng character na hindi naman ikaw, di ba? Pero pag si God, nasa life mo na siya, yung character na yon, unti-unti yun mababago, tapos eventually, hindi mo na siya kailangan itago. Okay? Lalabas na siya and makikita siya ng ibang tao sa'yo. Magmamanifest siya as a good thing to other people. Okay? Noong una pa yan, ito na-experience ko ito eh. Same back in high school. Kasi public high school din ako nag-aaral sa Ramon Magsaysay, kung alam niyo yun. Diyan yun somewhere sa Espanya. Tapos, edi attend ng church. Public high school nga siya, so madami akong classmate na hindi talaga uma-attend ng church. Alam nyo guys, yung na-experience. Ewan ko kung na-experience yun na rin to Yung parang, wow, holy. Di ba? Parang, anong na-receive ko from my other classmates? Judgment, di ba? Wow, grabe, nagbago na yan. Di ba? Huwag nyo nang lokohin niya, mabait. Na-experience ba yun? Di ba? Siyempre, 2 years na, tapos ilang taon na tayong uma-attend. Siguro hindi naman kayo na, doon na, wow, nagsisimba. Di ba? Kasi parang sa panahon ngayon, parang mali pa yung pagsisimba, parang isi-shame ka pa. Na parang, wow, ma-attend na ng church, grabe naman yan, ibang tao ka na. Di ba? Pag yung conduct natin, nagbago siya, di mo napapansinin yun. Yung mga nagsasabi, yung mga mang-shame sa'yo na uma-attend ka na ng church, binabago mo yung sarili mo. Kasi in the first place, hindi naman para sa kanila yung pagbabago mo eh. Para kanino ba yun? Di ba? Para kay God yun. Alam nyo, totoo yun. You will lose some friends. Ito, realistically speaking, guys, you will lose some friends because of it. And that's part of life. Totoo yun. May mga taong iiwas sa'yo just because you're changing your personality. Nagbe-base ka na from God. Oo, tawag dito, mahirap yun sa umpisa kasi sila yung mga taong kakilala mo eh. Pero anong pwede nyong gawin doon sa mga taong gano'n na feeling nyo nagde-depart sa inyo kasi sila masyado ng worldly tapos kayo nagkakaroon na kayo ng knowledge, na-change na yung heart nyo. Invite nyo sa church. Diba? Pa-experience nyo sa kanila kung ano yung na-experience nyo dito. And eventually, yun, sama-sama na kayo mag-worship, sama-sama na kayo maglalaro dito sa Solid. Matthew 5:16. There we go. Let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. So, pag kilala nyo na si God, di nyo na kailangan magyabang, di nyo kailangan i-flex yun. Na, uy, bagong tao na ako. Di na ako to eh. Parang, nyo siya. Yung magbabago sa conduct nyo, sa actions nyo, yun yung parang light siya, na magsha-shine siya sa other people. Okay? And, ang most important thing doon, hindi pa sila yung piniplease nyo. Hindi nyo rin piniplease yung sarili nyo. Ang piniplease nyo, si God. Sa changes na nangyayari sa inyo, si God yung napiplease nyo sa buhay nyo. Okay, let's go to the third po. Love na po tayo. Okay, pag-ibig, pagmamahal. Okay, kanino pagmamahal kaya yan? Pagmamahal ng seatmate mo? Sa kaibigan ba yan? Pagmamahal ng tropa? Siyempre,
Pagmamahal ni God, syempre. Okay? If we have God's love in us, yun yung mapapakita natin sa ibang tao. We have too much love because God loved us first. Yun yung sabi natin sa verse, di ba? 1 John 4:16 to 19. And so, we know and rely on the love God has for us. We love because He first loved us. Itong love na to, kailangan magmula siya doon sa progenitor of love. Kung kanino nagmula yung pagmamahal. Kundi sa Diyos lang po yun. Siguro ngayon, may mga ideas tayo of love. Hatid-hatid sa bahay. Yan, ideas of love natin or sundo-sundo or sama-sama sa classroom, tabi-tabi sa upuan. Pero we need to learn first, ano ba talaga ang totoong love? And saan natin matututunan yun? By attending Soul Lead, by attending our services. So, doon marirealize natin, ano ba yung true love? Ito, isa-celebrate natin siya. Yung true love is yung pagdating ni Jesus Christ dito. Yung pagtubos sa ating mga kasalanan. And once na ma-realize natin yon, we will learn to love other people. To take care of other people. Kasi na-realize na natin or natutunan na natin kung paano ba tayo inalagaan at minahal ni God. So once ma-realize natin yun, natutunan na natin, we will learn how to spread sa friends natin, sa mga parents natin, of course, sa teachers natin. And that's the love na true. Okay, hindi yung artificial love na nakikita natin online. Pag pala-comment, pala-like sa post mo, ibig sabihin ba, love ka na nun? Diba? Masyado siyang, for social media. Minsan, may mga nakikita ko, nag-I love you sa comment section, ganun. Diba? Pero minsan, yun, nakikita natin sa social media kasi masyadong saturated. Parang, ang dali lang magsabi ng mga words na I love you. Diba? Pero do you really mean it? Diba? And we will just mean it. As in, we will just really mean it pag nakilala na natin si God sa buhay natin. Kasi nga, origin of love, progenitor of love. Sabi dito, yung love daw from God, parang Wi-Fi. When we show love like Jesus, we became a signal that connect others to Him. Tayo yung naging cell site ni God to reach other people. Okay? Ganun yung tunay na pag-spread po ng love. After love, we have number 4. What is that? Faith. Now, what is faith? Madalas natin to marinig. Saan ba? Sa mga lyrics ng kanta, naririnig natin yan. Sa mga love song. Of course, sa mga worship. Have faith. Pero ano nga ba ang faith? Faith is learning how to trust in God despite challenges. Pag may problema ba tayo, anong ginagawa natin? Usually, nagsiselfone, of course, dinidistract yung mga sarili natin, naglalaro ng ML, naglalaro ng VAL, di ba? Pag may problema tayo, anong first na usually ginagawa natin? Yan, i-distract or mag-stray away from that problem. Okay? Pero anong tinuturo ng Bible sa atin? Pag may problema tayo, anong dapat natin gawin? Lalo tayong mag-rely kay God po. Okay? Have faith even when it's not easy to understand God's plan. Okay, ngayon, siguro, ginagawa natin, nag-aaral, umuwi ng bahay, tas sasabihin sa church, may plano si God sa'yo. Totoo yun, tama yun. Sasabihin ng pastor, ng preacher, trust in God's plan. Pero ikaw naman, litong-lito. Sabi mo, ano ba to? Ano yung God's plan? Parang wala akong nakikita, parang parehas pa din. Pero alam nyo, isa ako sa parang masasabi ko, eventually on the right time, as in sa tamang panahon na itinakda niya, you will realize it. Tama, di ba? Parang just keep doing what you do. Yung kung ano yung mga utos ng magulang nyo, gawin nyo lang, makinig lagi sa word ni God, and eventually mag-unfold yung plan ni God sa inyo and ma-amaze kayo. Promise. Parang ngayon, hindi nyo pa siya nare-realize, pero sa right time, sa right moment, ipapakita sa inyo ni God kung ano talaga yung ibig sabihin ng tiwala lang sa Kanya. Hindi mo masasabing may faith kapag nakatingin ka pa din. Parang pag tinitingnan mo pa rin or parang tinatry mo pa rin kontrolin yung isang bagay, that's not faith. Masasabi na, that's not faith. Parang faith is letting go. Okay? Just do what you need to do. Follow your parents. Pray every day. Read your Bible. Listen to your Bible. And let just God do the rest. Okay? Ipapasa niya kayo sa mga subjects na nahihirapan kayo. Aayusin niya yung mga friendships na
para sa inyo talaga, ganun, yung mga relationship nyo with your parents, ayusin niya lahat yun. Just do everything na kaya nyo ngayon. Okay? You don't need to take control. Who is in control? God is in control. Okay, siyang bahala. Ang kailangan mo lang magtiwala. Let Jesus take the wheel. Hayaan mo siya na yung magmaniobra ng sasakyan. Chill ka lang. Kasi inaccept mo na si God, nasa buhay mo na si God. Chill ka na lang, relax ka na lang dyan. Just always trust in the Lord. Sinasabi ko sa inyo, guys, kahit sobrang hirap, as in feeling you're in the lowest part of your lives, just trust in God and eventually it will get better. As in, sobrang magbabago yung buhay nyo. Magtiwala lang talaga. Promise, parang andali nga lang sabihin, tiwala lang pala. Ito, nagtitiwala ako. Pero minsan kasi may mga bagay tayong ginagawa na we are still trying to take control of certain things. Yung plans ni Lord, mag-unfold yan right before your very eyes. And then, ma-amaze ka na lang sa plan niya talaga. Okay? And then, ano mga pwede natin gawin, okay? Besides from chilling and trusting in God, ano pwede natin gawin to increase our faith despite challenges? Okay? First one, pray. You can start with making praying a habit. Huwag niyo siyang gawin out of responsibility. Gawin niyo siya out of the goodness of your heart. Na gusto ko talaga mag-pray, Lord. Alat niyo tong 8 p.m., imbes na magsuscroll ka sa TikTok, alat ka ng 10 minutes, 5 minutes just to pray. Pero make sure mo na every 8 p.m. magpe-pray ka. And eventually, magiging habit siya. And ano sabi kanina? Out of the habit, you're going to build your character. Di mo na-imagine yun pala yung character mo, nagiging prayerful ka na pala. Naging consistent ka na pala. Doon sa 8 p.m. na nagdadasal ka, consistent ka na pala. That's your character already. So number 2, read His Word. Ito, you can always, ask Pastor Martin, ask si Pastor Jay, kung paano start magbasa ng Bible. Kasi na-experience ko rin yun, minsan overwhelming siya, di ba? Nakita mo yung Bible, ang kapal. Saan ba ako magsisimula dito? Okay, nandiyan yung leaders. Ask them, Pastor, ito yung na-experience ko ngayon sa life ko. Saan po ako pwede mag-start magbasa ng Bible? Okay? And then sila, i-guide niya sila sa inyo. And then, actually, when you make reading a habit, ang dami niyong matututunan. Okay, lalo na sa Bible, as in sobrang dami. And ito rin sinasabi ko, parang yung pagkakabasa mo sa Bible, it may not be the same the way I read it or the pastors read it. Kasi yung Bible, it's a living word. It may speak differently on me and to you. Magugulat ka, magsispeak yun sa'yo eh. Magugulat ka na lang, nandun pala sa verse na yun yung sagot sa problema mo nung time na yun. Because, kasi alive yung Bible and alam ni God yung circumstances ng life natin. Alam niya yung problems na kinakaharap natin, alam niya yung challenges, and siya lang din yung magbibigay ng solution dun. And number 3, and be confident that God is with you. Lagi mo siyang kasama. Your faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Okay? Sino nakakaalam ng story ni David and Goliath? Very familiar, di ba? Sino dun yung higante? Si David or Goliath? Okay. Tama po si Kuya. Si Goliath po yung higante doon. And si David yung batang shepherd. Tapos, ito yung nangyari kasi sa story, parang yung si Goliath, higante siya, di ba? Tapos ang ginagawa niya, ang kalaban niya, mga normal size tayo, mga normal size na tao. Binamak niya yun. Pinapound niya, sabi niya, sino bang makakatalo sa akin dyan? Ganun, walang makakatalo sa akin. Ako si Goliath, ako yung pinakamalakas dito. Tapos, pero alam niyo kung sino, syempre, kung ordinaryong sundalo ka, matatakot ka, syempre, sundalo lang kayo, isang sipaan lang kayo nun. Tapos, ang nangyari dito, walang sundalong gustong humarap sa inyo kahit anong suot mong armor dun. Pero ang nangyari, kilala niyo ba kung sino si David? Si David hindi siya soldier, hindi siya sundalo. Shepherd siya. Pero alam niyo kung anong nangyari. Si David, punong-puno siya ng God sa buhay niya. Okay? And alam mo kung anong ginawa? Panisantan niya yung sarili niya. King, sabi niya doon sa king nila ng Israelites, sabi niya, King, ako bala dito, kayang-kaya yan. Okay, alam niyo kung ginawa ni David? Binibigyan siya ng armor. Okay, sige. Binibigyan siya ng armor, sabi ni, no need. Okay, kayang-kaya ko to. Ginawa ni David, pumunta siya sa ilog, kumuha siya ng 5 makikinis na bato. Okay, tapos gumamit siya ng slingshot. Okay, tirador in Tagalog. Okay, tirador. Tapos alam niyo ba kung saan niya? Lang, very simple, pinatama lang niya yung tirador sa ulo ni Goliath. Tapos, yun, tumba yung higante. Tapos anong nangyari? Si Goliath kasi yung biggest giant sa kanila eh. Parang turo giant yun, tapos si Goliath pa yung pinakamalaki, di ba? Imagine. As in, siya talagang champion. Tapos nung tumumba siya, nag-send yun ng message dun sa mga kakampi niya na,
Uy, tumumba na si Goliath. Merong malakas doon, di natin matatalo. So anong nangyari? Nag-atrasan na. Ang tanong, dahil ba kay David yon? Dahil ba yun matalino si David? Naisip ni David? Dahil ba kay David sa skills niya? Kaya niya nagawa yun? Dahil ba sa kanya? Dahil kanino? Dahil kay God. Punong-puno siya ng faith. Blind faith yun eh. Parang, ang gagawin ni David dun, di ba? Bata yun. Gaano ka ka-certain na yung tirador? Yung tirador kasi ini-aim yun eh. Di ba? Ginagano niya, tinotos yun. Gaano ka ka-certain na tatamaan ni David? Yun eh, ang laki nun. Okay? Si God yun. Si God yung nag-work doon, ng miracle na yun. Punta na tayo sa uli. Okay, number 5. Let's have purity na po. Ayan, the 5th one is purity. Letting God protect your heart and mind. Ito na yung finale or last part ng ating actions. Yung changes sa actions na magmamanifest sa atin. Okay? Keep your mind, body, and actions pure. Okay? Ano ibig sabihin nun? This means staying away from anything that pulls you away from God. Okay, so, eto na. Na-win ka na ni Lord. Nagsisimba ka na lagi, nakikinig ka na sa Bible, or nagbabasa ka na ng Bible, nakikinig ka na sa mga leaders mo, and may mga sumusundot pa rin, yung mga old sins mo, sumisilip-silip yan sa'yo. Uy, isa lang uli. Itetempt at itetempt ka niyan. Anong sabi sa Bible? Stay away from that things that can harm you or others. Decline mo na yun. Nakapag-say no ka na dati, you can say no to it again. Ang sabi nga nila, malakas ang temptasyon ng kasalanan pag nagbago ka na. Tama ba? Mas malakas yung hatak niya sa'yo kasi tinetest ka na niya, di ba? Parang nagbago ka na ba talaga? Ikaw na ba yan? Di ba? Mas lalo kanyang itetempt, mas lalo kanyang i-deceive ng enemy, mas lalo kanyang i-deceive to go back on your old ways pag alam niyang nakikita na nag-manifest na yung Holy Spirit sa'yo. Okay? Stay away from the things that can harm you or yung other people around you. Be mindful of what influences you allow into your life. Okay? Imagine you're drinking water from a bottle. If a tiny bit of dirt falls in, you wouldn't drink it, right? Okay, diba? Pag umiinom kayo ng tubig, pag may dumi na yun, diba? Imagine nyo may nalaglag na dumi galing doon sa bote, iinumin nyo pa ba yung laman na tubig nun? Iinumin nyo pa? Waray, tutunggain mo na, tapos pag tungga mo, may nalaglag na bato doon, diba? Hindi mo na iinumin yun, okay? Similarly, keep your heart pure. Okay? Let's keep our heart pure, guys, as much as possible. Okay? Pag alam natin itong i-open natin na app or na website na pupuntahan natin, mapopollute lang yung heart natin or yung pagiging innocent natin. Huwag na natin. Let's just say no to it. Okay? Pakinggan na natin yung bulong ng Holy Spirit. Okay? Let's flash po our last verse po for tonight. How can a young person stay on the path of purity? By living according to your word. Okay? Kaninong word yan? Word ko ba? Kaninong word yan? Word ng teacher nyo? Word po ni God. Ako, nung early days ko rin ng attending sa church, nagsastruggle din talaga ako sa Bible na magbasa. And may mga hindi rin talaga naturally reader dito, tama po? Parang sumasakit yung mata or nahihilo pag nagbabasa ng marami. There's Bible audiobooks. Pwede po nating pakinggan yun. Okay, before tayo matulog, imbes na makikinig ka ng kung ano-anong podcast dyan, kung ano-anong sinasabi, open ka ng Bible mo para makinig sa word ni God. Before you sleep, merong presensya ni God sa buhay nyo. Okay, so pag na-manifest nyo na yung 5 stages na yon, nagkaroon na ng changes sa ating speech, sa ating conduct, sa ating love, sa ating faith, and sa ating purity. Eventually, you are all set. You are ready to be a leader. Okay? Hindi ibig sabihin ng leader ay yung sa groupings lang. Okay? Yung someone na nag-invite sa'yo dito, that may be your leader. Ibig sabihin na lead niya yung life mo for the better. Okay? So may mga bago. May mga bago po ba tayo dito? Taas ang kamay. Hi! Okay, so pagpipray ko kayo. Lord, salamat po sa mga bago namin kasama dito sa Solid, Panginoon. Alam namin na hindi aksidente ang kanilang pagparito, Panginoon. Alam namin na ikaw ang nagdala, ikaw ang nagbukas ng kanilang mga puso upang pumunta dito, Panginoon. Salamat po sa iyong gabay, salamat po sa iyong mga salita, Panginoon. Sabayan niyo po ako sa aking pananalangin. Salamat po sa lugar na ito. Kayo po ang nagbukas na aming puso at nandito kami sa simbahang ito. Sinusuko na namin ang aming kasalanan sa iyo, Panginoon. At
Ikaw ang inilalagay namin sa aming sentro ng aming buhay. Tanggapin niyo po ako at pinupubaya ko na po sa inyo ang aking buhay. Isulat niyo po ang pangalan ko sa aklat ng buhay. Okay, amen. Ako na lang po ang magdadasal. Yes, amen, Abba. Hallelujah, Father. Thank you for tonight, Lord God. Salamat po sa oras na ibinigay niyo sa amin, Panginoon, para matuto ng iyong salita, Panginoon. Salamat po sa buhay ng mga batang ito na kasama namin ngayon sa anniversary, Panginoon. Alam namin, Panginoon, ikaw lang ang kasama namin sa isang taon na nagdaan. Sobrang dami namin natutunan yung fruits of the Holy Spirit, Panginoon. Lahat yun, yung love, yung self-control, yung gentleness. Lahat yun, Lord, alam namin naka-apekto yun sa buhay namin, Lord. Alam namin na unti-unti mababago kami ng mga narinig namin mula sa mga leaders po dito sa Solid. Panginoon, dalangin lamang namin ay patuloy niyo po kaming gabayan, Panginoon, sa aming buhay. Patuloy niyo po kaming gabayan sa aming pag-aaral, sa mga mag-e-exam pa po, sa mga magpe-present pa, sa mga may groupings pa, sa may mga dapat pang tapusin. Ikaw yung Panginoon, ikaw lang yung manguna. Ikaw yung magbigay ng wisdom, Panginoon, sa kanila po. Ikaw po ang maggabay sa kanila sa mga mabuting gawain, ang pagsunod sa kanilang mga magulang, Panginoon. Alam kong ikaw ang magbibigay sa kanila ng bukas na isipan, Panginoon. Salamat po sa buhay ng mga batang ito at patuloy niyo po silang gabayan at patnubayan. Hawakan mo sila sa iyong mga kamay, Panginoon. Yakapin mo sa kanila, Panginoon. Yakapin mo sila sa mga panahong pakiramdam nila sila'y nag-iisa, sila'y nalulungkot at wala silang kasama, Panginoon. Yakapin mo sila, iparamdam mo ang iyong pagmamahal sa kanila, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon. Salamat po at nananalig kami sa pangalan mo at ikaw ang maging sentro ng aming mga buhay. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Thank you for tuning in. This is Solid Podcast. Leading you closer to your Creator.